Pagkatapos ko nga pala na isampay yung mga nilabhan nga namin noong nakaraang araw pa mga mare, ay inayos ko naman itong mga nakatupi naming damit dito nga pala sa may sofa. Aayusin ko nga muna to sa ngayon mga mare at hindi ko nga muna to maaakyat dun sa second floor dahil nga may ginagawa pa nga ako. Eto namang mga marumi naming damit mga mare ay nilagay ko nga muna dito sa may laundry basket namin sa may CR dahil nga hindi pa rin naman ako maglalaba ngayon. Pinunasan ko nga din muna ito nga palang dining table namin mga mare bago ko nga pala ilagay ito nga pala mga hinugasan pa namin kagabi dito nga pala sa aming dish rack cabinet. Eto nga palang non-stick pan mga mare ay dito ko nga pala nilalagay sa mailalim nga ng lababo dahil nga naandito nga pala yung aking pan organizer. Dati kasi mga mare yung pan organizer nga namin ay nakalagay nga pala doon sa ilalim nga ng stove rack namin pero ngayon nga dahil nga hindi na nga kasya doon kaya dito ko na nga lang nilagay sa ilalim ng lababo. Marami nga din nagtatanong sa inyo mga mare kung nangangalawang nga ba itong dish rack cabinet namin. So far mga mare wala pa naman ako nakikita nga nakalawang nga nitong dish rack cabinet namin dahil nga iniiwasan ko talaga itong mga mare na lagyan nga ito ng basa. Kaya kung mapapansin nyo nga madalas din sa vlog ko mga mare na pagka nga yung mga hinugasan nga pala namin ng gabi, naku umaga ko na ngayon nilalagay sa lagayan para nga sure talaga na tuyong-tuyo na. Dito naman sa mailalim nga ng stove rack mga mare ay meron nga pala ako ditong storage box organizer na pinaglalagyan ko nga pala ng mga sandok namin. Pagkatapos nga nun mga mare ay hinugasan ko na nga din pala itong aming dish drainer rack dahil nga medyo naninilaw na nga ulit. At alam nyo ba mga mare na yung mga ganitong gamit nga sa kusina lalo na yung mga gawa nga sa plastic, naku napakabilis talagang manilaw dito sa aming gawa nga ng tubig. Kaya kung mapapansin nyo nga din madalas mga mare pagka nga wala nang laman ito nga palang dish rack namin, ako talagang hinuhugasan ko nga ito at sinasabon ko talaga ng husto. Kaya medyo struggle din talaga mga mare pagka nga ganito nga yung mga gamit nga sa kusina, yung more on puti talaga dahil nga kailangan mo talaga i-maintain yung paglilinis din. Anyways mga mare, hinugasan ko na nga din pala itong isang hugasin namin at para nga hindi na nga rin madagdagan pa dito tapos binrush ko na nga din pala itong pinakalababo namin. Namumuti kasi itong pinaka-stainless nga din ng lababo mga mare pagka nga hindi ko nga ito binabrush kaya pagka nga after ko maghugas palagi dito mga mare ay binabrush ko talaga ito at nilalagyan ko nga lang ng dishwashing liquid. Pagkatapos ko nga pala i-brush yung lababo mga mare ay tinanggal ko naman yung pinaka-drainage din ng lagayan namin ng mga sponge para nga matanggal nga din yung tubig. At alam nyo ba mga mare na ito nga pala pinaglalagyan namin ng sponge saka naman pinagsasabitan ko nga din ng mga basahan namin dito nga sa may kusina. Naku hindi po yan nangangalawan. Kaya marirecommend ko ngayon sa inyo mga mare dahil nga ilang buwan na nga din yan sa amin pero kita nyo naman diba hanggang ngayon nga iputing-puti pa rin. At every time nga pala na matatapos nga din pala ako gumamit ng lababo mga mare ay pinupunasan ko nga din pala ito nga palang pinaka wall panel namin tsaka naman itong wallpaper sticker na nilagay namin dito sa lababo para nga yung mga tubig nga dito ay hindi nga magstay. Ganyan nga madalas ang ginagawa ko mga mare kaya kung mapapansin nyo no tinanggal nga namin yung wallpaper sticker dito nga sa lababo namin ay wala talaga kayo nakita na nangitim dito. Dahil sa mga hindi pa nga po nakakaalam na ito nga palang wallpaper sticker namin dito nga sa may lababo ay pangalawang palit ko na nga ito dahil nga yung unang nilagay namin dito mga mare ay hindi ko talaga gusto yung design niya kaya talagang pinalitan ko nga at binalik ko nga sa dati kung ano nga yung dinikit namin sa una naming inupahan. Anyways mga mare, pagkatapos ko nga pala nilinisan itong lababo namin ay nagluto na nga din pala ako ng aming almusal. Bali, nagprito nga lang pala ako ng itlog mga mare tapos meron nga din pala ako nabili nga na tuyo kaya naman piprituhin ko na nga din yun dahil nga masarap talaga kumain ng almusal pagka nga merong tuyo. Ginamit ko na nga pala itong Hodek electric multi-cooker ko ngayon mga mare sa pagluluto nga nitong almusal namin dahil nga mabilisan lang din naman to. 4 na pirasong tuyo nga lang din yung niluto ko mga mare dahil nga dalawa lang din naman kami ni Ita nakakain nito. At isa talaga to sa gustong gusto ko talaga nalutuan mga mare dahil nga hindi na nga natin kailangan pa ng induction cooker tsaka naman kawali, talagang ito na nga lang ay naku sapat na. Dahil medyo malapit na nga maluto itong tuyo namin mga mare kaya naman niready ko na nga din pala itong suka dahil nga sobrang perfect talaga to pang partner dito. At nung okay na nga itong tuyo mga mare ay inahon ko na nga din to at para nga makakain na nga din kami ni Ethan ng almusal. Hindi nga pala kami everyday kumakain nga ng kanin ni Ethan mga mare pagka nga almusal dahil nga minsan nga ay nagpa-pancake na nga lang kami. O siya mga mare, tara kain tayo. O siya, yun lang muna. See you on my next vlogs.